Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na ang iba po sa atin ay inip na. Uh, sabik sa presensya ng ating Panginoon sa malayang pagkilos ng kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Isa pong mapagpalang umaga sa lahat po ng mga kapatid natin dito sa Kapas, sa mga kapatid po natin. Ulitin ko. Nag-stop yung camera. Ha? Lang. Nag-stop. Sige po, isang magandang umaga sa bawat isa sa ating pong pag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Kung meron po kayong Biblia sa 1 Peter chapter 4, beginning from verse 12 up to verse 16. Nais ko pong basahin sa wikang Tagalog. At ganito po nakasulat sa verse 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Sa verse 13, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Verse 14, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. 15, ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Verse 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin na minsan pa ikaw ang maitaas at mahayag sa aming buhay. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, dakilang Diyos. Patuloy mo kaming pakabanalin at patatagin sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa panalangin, sa lahat ng aspeto ng aming buhay bilang mga Kristiyano na patuloy kaming magtitiwala sa iyo. I-bless mo po ang bawat kapatiran. I-bless mo po ang bawat pastor, ang bawat leaders, workers, Panginoon, ng iglesia nito ng Grace in Christ Presbyterian Church. Salamat po sa iyong gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po umaga, pag-usapan po natin ang tungkol sa tinatawag na partakers of Christ. Ito pong ating paksang pag-uusapan. Ito po'y makikita natin sa verse 13 nang sabi dito, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. We are all Christians, partakers of Christ's suffering. Tayo po ay kabahagi o tayo po ay kabilang o kasama sa ating Panginoon. We are one
in Christ. Tayo po ay nakikipagkaisa sa ating Panginoon. Parang pagkain siya na pinagsama-sama. Dahil kapag suka lang ang tinikman mo, parang ang hirap, maasim. Pag tuyo lang ang tinikman mo, lalong maalat. Lalo na kapag ang sibuyas ang kinain mo. Okay lang yung bawang dahil ang bawang talagang halos kinakain na ngayon, no? Na gamot siya. Mas mahirap kung yung paminta ang nguyain mo, no? Pero pag pinagsama-sama mo ito, no? Ito yung mga sangkap na pinagsama-sama mo at samahan mo pa ng karne ng manok, ang kalalabasan niya ay adobo, yung sarap nun, yung lasa nun, yung sustansya nun na maaring sa tingin pa lang ay magugutom ka na, no? Gugutom tuloy ako. Kaya ito po'y bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos na tayo po ay karamay ng ating Panginoon. Tayo po ay karamay ng Diyos. Sa lahat ng kanyang plano, sa lahat ng kanyang naisin sa buhay natin, tayo ay mga kasama, no? Hindi ho natin kailangan na ihiwalay ang ating sarili sa daigdig ng Kristyanismo. Pagdating sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ay kailangang kasama tayo. Hindi lamang sa ginhawa, hindi lang sa kasiyahan, hindi lamang sa kainan, no? Kundi kasama tayo sa mga paghuhubog na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng sabihin sila lang, kundi lahat tayo, lahat ng Kristiyano ay dadaan sa pagsubok. Yun ang sabi rito, na mga minamahal, sabi niya sa verse 12, huwag na kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. No? Huwag tayong masurprise, huwag tayong magtaka dahil lahat tayo ay nasa test. Nandun tayo sa trials, nandun tayo sa tinatawag na training. No? Tayo ay hinuhubog araw-araw. Ang buhay po natin excuse me, ay punong-puno ng pagsubok ng training. Sinusubok sa atin ang ating pananampalataya kung gaano tayo katatag pagdating sa pananampalataya. Yung sinasabi nating, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, buong buhay ko'y bibigay ko sa iyo. Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na aking paglilingkuran. Yung bang nananampalataya ka sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan, nananampalataya ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero nagtitiwala ka na ito'y makakamit mo. Nagtitiwala ka na ito'y mararating mo. Kaya kung mayroon kang ganong kaisipan at pananampalataya, humanda ka. Dahil mayroong test, mayroong pagsubok. Kung sa pag-ibig at sasabihin natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon, humanda tayo. Gano'ng katotoo yung pagmamahal mo sa Kanya. Dadaan tayo sa test, sa pagsubok. Dadaan tayo sa paghuhubog kung gaano katatag, gaano kalaki yung pag-ibig natin sa Diyos. Kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay dumadaan sa suliranin, sa kawalan, kapag ikaw ay nabigo, kapag iniwan ka ng mga taong mahal mo sa buhay, kapag iniwan ka ng iyong kaibigan, hindi ka na pinapansin sa church, walang kumakamay sa iyo, para bang pakiramdam mo nag-iisa ka na,
Kamusta yung pag-ibig natin sa Panginoon? Kaya dumadaan tayo sa pagsubok pagdating sa love, no? Hindi lamang sa pananampalataya, hindi lamang sa love, kundi kamusta yung ating panalangin, yung prayer natin sa Panginoon. No? Papaano na kapag tayo'y dumaan tayo sa mahigpit na suliranin na tayo mismo ang nakakara. Kasi kung minsan, malakas ang loob natin kapag yung iba no? Kaya mo yan. Magtiwala ka sa Diyos. Manalangin ka, madaling sabihin ko minsan. Pero kapag kapag tayo na yung nakakaranas nun, yung ikaw mismo, yung nasa pagsubok, ikaw mismo yung nasa test. Kamusta? Wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang magpuri sa Diyos, wala ka ng ganang magbasa ng Biblia, wala ka ng ganang, nawawala lahat ng yan. At yun yung tinatawag ng Biblia sa verse 12 na tayo ay dumadaan sa mahigpit na pagsubok. No? Kung ito'y nararanasan natin, ang sabi rito'y tayo'y nasa isang paghahanda na ginagawa ng Diyos na ihanda tayo ang ating sarili, ang ating buhay ay maging handa. No? Dahil ang paghahandang ito, ang preparation nito, ang katapusan nito ay victory, tagumpay. Nais ng Diyos na magtagumpay tayo. Hindi ka magtatagumpay sa isang digmaan na hindi ka dumadaan sa training, hindi ka dumadaan sa test. Hindi ka pwedeng magtagumpay sa buhay na ito kapag hindi ka nakaranas na umiyak, kapag hindi mo naranasan na masaktan, mahirap. No? Hindi basta lamang yung sinasabi natin. Dahil kapag ito'y naranasan mo, dinaanan mo ito, talagang iba yung kwento lang. No? Iba lang, alam ko yung ibig sabihin na yung anak ko nilalagnat, ang taas-taas ng lagnat. Alam mo yung damdamin ng isang ama o ng isang ina na halos mataranta ka na anong gagawin ko? Lord! Yung pagtawag mo sa Diyos na gusto mo ugayin ng langit, Panginoon, natutulog ka ba? Gumising ka! Yung anak ko may sakit. Diba? Yung pagdaan natin sa mga suliranin, sa mga pagsubok na kuminsan ay nahihirapan tayo. Lalo na kapag mawala pa ang mahal sa buhay natin, yung pinakamamahal natin. Ako, nawala na ako ng kapatid. Nawala na ako ng ama, nawala na ako ng ina. Magkasunod yung biyanan ko at mama ko nung December nung sila'y mamatay. Halos, sabi ko, Lord, halos hindi maubos ang aming luha. Ang aming pag-iyak, pagdadalamhati. Alam ko ito dahil naranasan ko, naramdaman ko. Alam natin ito na kung ano yung nararamdaman ng ating pastor, ni Pastor Jerry. No? Yung mawala ang pinakamamahal mo. Pero alam ko naman, ang pinakamamahal natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi ko nga, Panginoon, anong dapat naming ipanlupaypay, ipanghina kung sila'y nasa piling mo? Totoo yun, hindi tayo plastic, hindi tayo nagkukunwari. No? Nasasaktan tayo, umiiyak tayo. Nagtatanong tayo, naghahanap tayo. At sa lahat ng ito, sabi nga, kasama natin ang Panginoon. We are partakers of Christ.
Kaya maswerte pa rin tayo dahil sa lahat ng mga pangyayaring ito. Ang hindi po natin maaring itanggi rito, yung kasama po natin ang Diyos. Kahit na nakikita ng Diyos yung ating pagdadalamhati, nakikita ng Diyos yung ating pag-iyak, nakikita ng Diyos yung hirap na ating nararamdaman. Nakikita ng Diyos yung ating mga pangangailangan, no? Yung kailangan natin ng karamay, kailangan natin ng kalakasan. Alam mo yun, yung kailangan mo ng makakatulong sa buhay, kailangan mo ng yung aaliw sa'yo, kailangan mo ng comfort. Alam ng Diyos. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang banal na espiritu sa buhay natin, no? Sabi nga doon sa Galatians chapter 4, dahil inilagay ng Diyos ang espiritu ng kanyang bugtong na anak, si Jesus sa ating mga puso. At ang sabi rito sa chapter 4 ng 1 Peter sa verse 14, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Mayroong nagko-comfort sa atin. Salamat sa Diyos. Mayroong nagpapalakas sa atin. Ilang beses na po ako na ospital. Within 24 hours na nakahiga ka lang doon. Hindi mo alam kung kailan ka lalabas, kailan ka gagaling. Pero mayroon tayong nagko-comfort, mayroong espiritu ng Diyos na nagko-comfort sa atin para tayo ay makatapos, makaranas ng victory, ng tagumpay. Mayroong nagbibigay sa atin dahil ang sabi dito, ito'y pangkaraniwang bagay na lang para sa atin. Minsan, ginagawa ng Diyos na maranasan natin yung tinatawag na normalcy. Yung masanay tayo. Sige lang, masanay ka lang. Sa una, masosurprise ka, pero sinasanay ka niya. Binibigyan ka niya ng karanasan na kapag pangalawang beses, pangatlong beses, pang-apat na beses yung alam mo na kung anong gagawin mo. Alam mo na kung sinong tatawagan mo, kung sino ang lalapitan mo. Kaya sa panahon ng mga pagsubok na ito, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo kay Kristo. Sa Kanya lang tayo maglagak ng ating puso, ng ating paglilingkod. Dahil, sabi niya, kayo'y mga galak. No? Matuwa kayo dahil kayo'y mga karamay sa hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Alam niyo, yung kagalakan po na ating nararanasan, wala pa yan. Mayroon pang higit na kagalakan na tayo ay mararanasan. Panghuli po, na tayo po'y dumadaan sa test sa pagsubok pagdating po sa pagbibigay. Alam nyo, maswerte po tayo. Maswerte ka. Ang church, subok tayo pagdating sa ganitong klase ng gawain, sa ganitong pagbibigay, sa gawain ng pagtulong. Dahil ang Grace in Christ, bukas ang palad pagdating sa pagtulong.
pagdating sa pangangailangan, naroon, hindi tayo nagdadalawang isip na magbigay, tumulong sa kanila. Hindi tayo nagtatanong o naghahanap. Dahil alam natin na ang lahat ng ito na ginagawa natin, walang iba tayong nais papurihan kundi ang Diyos. Na tayo po ay karamay ng ating Panginoon. Na hindi lamang siya ang nakaranas, kundi tayo man na kanyang mga anak ay nakakaranas din ng kagipitan. Pero naroon po yung ating puso, yung ating damdamin na hindi po natin maitatago. Na tayo po'y handang tumulong sa ating mga kapatid. Handa tayong tumulong sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Gano'n man kalaki yun, yung ibinibigay natin. Ang tinitingnan ng Diyos dito ay yung puso natin sa pagbibigay. Huwag mong isipin na maliit lang, huwag mong isipin na kunti lang. Hindi yun. Hindi yun ang mahalaga sa Panginoon. Gano'n man kalaki yan, na itinutulong natin at nagiging bahagi tayo sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang nakikita rito ng Diyos ay yung puso mo. Yung pagtulong mo. Yung pagiging bahagi mo. Yung tayo ay kasama sa hirap at ginhawa ng mga kapatid natin. Lalo na yung mga nakakumpay pa ngayon. Na ating tulungan sila, panalangin sila. Sister Irene, tuloy natin ipanalangin. Sila Brother Noel Spina. Sila Brother Rody na magaling na, okay na. Patuloy pa rin kalakasan. Kay Brother Jeremy. Sa mga kapatiran natin na may karamdaman na nagpapalakas. Patuloy na kalakasan sa buhay ni Pastor Man, ni Pastor Aileen, sa mga pastor natin, higit sa lahat, kay Pastor Jerry na ating pastor, na kailangan pa rin niya ang prayer, kailangan pa rin niya yung kalakasan. Alam nyo, makita lang niya tayo na nagkakaisa, no? Na tayo'y mayroong unity, tulong-tulong, sama-sama. Yun ay malaking kalakasan kay Pastor Jerry, malaking kalakasan sa aming mga pastor, kalakasan kay Pastor Obed, no? Sa kanyang pamilya, no? Sa kanyang nanay na patuloy nating ipanalangin sa Panginoon, no? Yung pagtulong natin, yung ating pagbibigay na hindi naghihintay ng kapalit. Wala tayong inaasahang sukli. Hindi tayo naghihintay ng mas malaki na ibibigay ko ito, dapat mayroong mas malaking kapalit. No, wala. Hindi tayo naghihintay sa ganun dahil naniniwala tayo anumang gawin natin sa ating mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, minsan na ituro ko, sabi ng Panginoon, nagkasakit ako, dinalaw niyo. Ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo. Wala akong damit, binihisan niyo ko, sabi ng Panginoon. Ako'y nagutom, wala akong makain, sabi ng Panginoon. Pinakain niyo, binigyan niyo ako. Amen. Sabi, nagtaka sila, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at binigyan ka namin ng pagkain? Panginoon, kailan ka namin nakitang nagkasakit? Wala kaming alam, hindi namin alam na
Ano mang ginawa ninyo sa pinakamaliit kong anak na ito, sa akin yung ginawa. Ano mang tulong ang gawin natin sa ating mga kapatid, yun ay ginawa natin sa Panginoon. Kaya wag po tayong manghinayang, wag po tayong pagdalawang isip na tumulong sa mga kapatid natin na nangangailangan, na naghihirap. Dahil darating ang araw, alam nyo, hindi sa habang panahon, kami ay dumanas ng tulong. Maraming tumulong nagbigay sa amin. Sabi ko nga, Lord, dumating naman yung panahon sa amin na kami naman yung makatulong. Kami naman yung makabahagi at makapagbigay ng kagalakan sa kanilang mga buhay. Dahil anuman ang gawin natin sa pangalan ng ating Panginoon, ginawa natin ito sa kanila. Anumang gawin natin sa ating mga kapatid, anumang gawin natin sa ating mga pastor, sa ating mga workers, sa mga mananampalataya, anumang ibigay natin sa kanila, nanalangin tayo sa kanila. Umiiyak kami sa tuwing may mababasa kami na may karamdaman, kahit gabi na, kahit anong oras na nabasa ko yung nandun yung panalangin ko, Lord, pag-inom sila. Dahil tayo po'y anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya ang sabi rito sa verse 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng Kristiyano, huwag mahiya. Huwag natin ikahiya. Kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan nito. Wala tayong gagawin kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalan nito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil lagi ka na. Lagi mo kami sinasamahan. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong banal na Espiritu laging umaaliw sa amin, nagpapalakas sa amin, laging nagsasabi sa amin, kaya namin ito. Kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil ikaw ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman na hindi nagbabago. Ang bawat kapatid namin, O Diyos, na dumadaan sa anumang karamdaman, Lord, anumang pagsubok, anumang trials, Lord, sa buhay namin. Lagi kang nariyan, Panginoon. Umaasa kami sa tagumpay na patuloy mong ipagkakaloob sa amin. Ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, na kailanman hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kailanman hindi mo kami tatalikuran, kundi patuloy kang makikinig sa aming mga panalangin. Patuloy kang nakatingin sa aming Panginoon sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming paglakad, sa lahat ng mga trials na aming dinadaanan. Lagi kang nariyan, Panginoon, sa hanggang dulo. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon.